Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Ready now? Read. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Panginoon Diyos, nasa langit, magandang gabi po. Salamat po sa biyayang ito. Salamat po sa mensahe ng awit. Hindi kami, hindi ako, kundi ikaw, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa privilege po na ako po ay nilagay mo muli dito na makapangaral po sa likodan ng pulpitong ito. Nawa, Panginoon, ikaw po makita nila at gawin din po wisdom and knowledge po sa akin at ganda po sa mga makikinig. Gamitin niyo po ang pangaral na ito sa ikalalugo po ng bawat isa at ganda po sa pagpapalalim ng relasyon sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at kakulangan. Kami po yung mga asa sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan. Ang ating pong pag-aaralan ay the credibility of the Bible. Meron po akong inihanda diyang konting presentation para at least magkaroon tayo ng idea how credible the Bible is. At tingnan po muna natin. Yan. I-define po muna natin what is the meaning of credibility. Pag sinabi pong credibility, it talks about trustworthiness, integrity, imminence, believable. When we say credibility, it offers a reasonable grounds for being believed or trusted. So, paano nga ba magiging credible ang Bible? Kaya titingnan natin ano yung reasonable ground, what makes the Bible credible. At tingnan po natin yung mga reasons to believe the Bible. Yung reasons to believe the Bible because of its credible evidences. And when we say evidence, it is anything that you see, experience, read, or are told that causes you to believe that something is true or has really happened. Tingnan na lang natin scientific evidences. Sabi ng Job 26:7, earth hangs upon space. Alam niyo po ba na science discover it until 1650, 1600 po, but the Bible already said it from 1500 pa po ito sinabi ni Job. Kaya ang sabi po ng Job, tingnan po natin. He stretcheth out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing. Nakalutang talaga sa kawalan ang earth at na-discover lang yan ng science. 1600. But, sinabi ng Bible yan, panahon pa ni Job. At napakatagal na po yan. Another evidence pa po, circle of the earth and the expanding universe. Ang sabi po dyan, science discovered it until 1920 when astronomers observed that the planets are lumalayo na sa isa't isa. Pero sinabi ng Isaiah, at alam niyo ba ang Isaiah ay 700 BC na isulat, before Christ. Sinabi na ni Isaiah, tingnan po natin yung verse, it is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshopper, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Yung idea ng stretcheth out of the heavens as a curtain, parang continually expanding ang ating universe. Kaya nga sabi ng mga scientists, ang ating universe ay infinite. Bakit? Kasi nga, lumalayo ang planet sa isa't isa. Pero, sinabi na ng Bible na ang Diyos ang nag-unat niyan. Kaya nga, pagdating sa atin, continually expanding at mukhang infinite ang universe, but the Bible says, mayroon niyang hangganan at ang Diyos ang naggawa niyan. Kaya nga, bago pa ma-discover ng science, sinabi na muna ng Bible. So, the credibility of the Bible, why you should believe, dahil ng mga evidences na sinabi at pinatunayan na sinabi rin ng Biblia. Another verse po, invisible structures. Ang invisible structures, makikita po natin yan sa Hebrews mamaya. Only in recent years, science says everything is composed of things we cannot see. Simply to say, atom. Kayo ba'y naniniwala na, di ba, ang matter ay composed yan ng mga molecules? Napag-aralan natin sa school, elementary. Sa
sa elementary pa lamang, pinapakilala na may solid, liquid, and gas. At itong mga molecules na ito, itong atom na ito, hindi natin makikita with our naked eye. Ngayon, ang sabi ng Hebreo, chapter 11, verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Tingnan niyo po, which are seen were not made of things which do appear. Imposible talaga nating makita yung sinasabi ng Biblia. Pero, napatunayan ng science na kahit ito, binubuo yan ng mga molecules na hindi natin makikita. Pero sinabi ng Biblia na merong invisible structure. At ayun yung mga atom. Ang sabi ng Bible, ito ay mga binubuo ng mga bagay na hindi natin kayang makita. Pero, pinangalanan ng science, ano yung mga bagay na hindi natin nakikita na yun? Ito pala ay atom. Kaya nga, the credible evidences ay yung Earth hangs on space, circle of the Earth, and the universe continually expanding, invisible structures, at last po sa scientific evidences, ay yung male circumcision on his 8 days old. Sa mga hindi pa, sabay tayo. Tingnan niyo po. Ang sabi diyan, instructed to circumcise on the 8 days sa mga lalaki. Medical science discovered that this is the day when our immune system is at peak. Kung saan napaka-strong ng ating panlaban sa ating katawan. Sa panahon na ang batang lalaki ay 8 araw, nasa climax ang kanyang immune system. Kaya nga, ang Diyos ay napakarunong para pangunahan natin. Ako ay grade 2 na circumcised. Kaya pala. Oo, surprise yung sa akin eh. Basta na lang ako sinudo sa bahay. Hindi ko na lang... Pero imagine nyo to, tingnan nyo, nung ako ay grade 2, ako ay sinundo ng nurse at sundalo sa bahay, gagayunin daw ako, tapos ay, pagkatapos kong ma-circumcise, nanghina ang aking katawan. Nagkasakit ako, ilang araw akong di makalakad ng ayos, pero pagdating dito, bakit ang ating katawan nung sa ganitong edad na, lalo na siguro pag matanda, no, bakit yung ating katawan, nasa edad na tayo, hindi 8 days nakakaramdam tayo ng mga panghina, ng mga sakit, every time na ang mga lalaki, hindi ko alam kung, baka hindi pa kayo, kaya hindi nyo to, baka hindi kayo makarelate. Relate ba kayo? Sa mga men, pag after nyo ma-circumcise, manghihina ating katawan. Magkakasakit tayo. To the point, pag hindi natin naalagaan ating katawan sa magkakalagnat tayo. Mamaga, tapos hindi ka makakalakad ng ayos. Pero, ito'y nasa ganitong edad na, nasa mga lagpas 8 days. Pero, pagdating ng 8 days, tingnan nyo yung mga bata. Pag kayo nagkaanak, tuloyan nyo agad na 8 araw. Tingnan nyo yung mga bata. Nag-search ako diyan, napuyat ako diyan eh. Yung mga bata, bagaman hindi natin mafe-feel na nagsasuffer sila sa pain, pero kung titingnan natin, bakit parang ang bilis nila makarecover from that operation? Kasi nga, pagdating ng 8 days, alam din ng Diyos na sa ganitong araw na ang bata ay may panganak, 8 days na, ang kanyang panlaban sa katawan ay napaka-strong. Kasi nga, ang immune system ng 8 days, at alam yan ng Diyos, design yan ng Diyos, ay nasa peak, pinakamataas. Kaya nga ako ay 25 na, pag ako'y tinulian ng 25, siguro lambot na ako. Kasi nga ang immune system ko ay hindi na ganon at peak. Nandito na. Sabay-sabay tayo. Hindi makarelate ng girls. Pero for your information, nasa Bible yan, kaya huwag kayong ma-offend sa akin. Nasa Bible yan. Gusto niyo pang verse? Galatians. Huwag na. May konti ang joke. Di ba sa Galatians, issue doon yung mga pagtutuli. Si Paul ay itong mga Hudyo, ang gusto sa mga Gentile believer, magpa-circumcise kayo para kayo ay maligtas. Pero,
ang mga Hudyo ay nalilito kasi dumating sa kanilang aral, ang salvation is not by law. Itong mga Galatians na ito, itong mga Hudyong ito, ini-encourage ito mga Gentile believer na magpa-circumcise kayo para maligtas kayo. Pero hindi yon. Kaya nga sumulat si Pablo sa Galatians chapter 6, Galatians chapter 3. Tingnan natin. Nasaan na yung Galatians? Hindi na marunong magbalat ng Bible. Light verse natin to, kaya may nawala. Mukhang hindi kalooban. Ano ko na kayo, Jumel? Ayan, basta. Ang idea na lamang ay ganito. Yung lalaking yun, yung Gentile believer, bago dumating yung letter ni Paul, nagpatuli. Tapos biglang dumating yung letter ni Paul, hindi na kailangan tulian. Ngayon, yung mga bagong tuli, sayang naman. Nakaranas lang sila ng pain. Kaya nga itong mga Gentile believer, pagdating sa circumcision, hindi talaga nagliligtas. Pero ini-encourage sila, nagpatuloy kayo para kayo ay maligtas. But the point is, hindi yun ang salvation. Nabalik sila sa legalism, pero hindi talaga yun ang tinuturo ni Pablo. Kaya nga sila yung na-rebuke ni Paul. Gusto nilang bumalik sa law. But hindi talaga yun ang pinopoint ni Paul. Kaya pagdating dito, scientific evidence, male circumcision on his 8 days, napatunayan ng science sa pag-aaral na ang bata, pag nasa 8 day na, ang kanyang immune system ay at peak. At tingnan natin Genesis 17:12. Ayan yan. And he that is 8 days old shall be circumcised. Among you, every man child in your generation, he that is born in the house, or both with money or any stranger, which is not of your seed. He that is 8 days old shall be circumcised. Direct to the point na sinabi ng Panginoon, anong araw? 8 days old. Bakit? Alam ng Diyos na strong ang bata sa ganyang araw, ganyang edad, pagka tinalian. Kaya mabilis siya makaka-recover. And another evidence po, tingnan natin yung archaeological evidences. What makes the Bible credible? Archaeological evidences. Nandiyan po dyan yung Pilate inscription. Kita niyo po yung batong yan? Ang nakasulat po dyan ay ganito. Pontius Pilatus, prefect of Judea, has dedicated to the people of Caesarea a temple in honor of Tiberius. Pilate stone or Pilate inscription stone is a carved limestone bearing the name of Pontius Pilate, the Roman prefect of Judean province during 26 to 36 CE. It was discovered at the archaeological site of Caesarea Maritima in 1961. Tingnan niyo po, 1961 na-discover, pero alam naman natin sa Bible na si Pontius Pilate talaga ay prefect sa Judea. When we say prefect, ito yung ruler. Si Pilato ay ruler sa lugar na yon, at neto lamang na-discover 1961, nakita yung bato na naka-inscript ang pangalan niya. At nakalagay ay prefect of Judea. Kaya nga sa mga skeptics sa pagdating sa Biblia, pag-aralan lang natin ang archaeological evidences, ewan ko lang, napakadami po actually, napakadami. Kunti lamang po ang kinuha ko dahil hindi ko kakayanin. Another evidence po, the Teldan stele. Ang Teldan stele po ay makikita natin 2 Kings 8:16 and 2 Kings 8:25 to 28. At ang nakalagay po diyan, hindi ko lang kung basahin ninyo, pero basahin ko na lang din. The inscription was found in the city of Teldan in northern Israel in 1993 by Gela Cook, an archaeologist. The writings in the inscription relates that an individual killed Jehoram. Diyan daw po sa batong yan, nakanote daw po diyan yung ganitong word. Nakanote daw po diyan yung the writings in the inscription relates that an individual killed Jehoram. Kilala man natin si Jehoram. Son of the biblical Ahab,
king of Israel and the king of the house of David. It confirms the existence of the historical David and his kingdom. The stele is written in Aramaic and dates to 9th century BC. The inscription also confirms the account of 2 Kings 8:16 and 2 Kings 8:25-28, where the biblical Jehoram, also Joram, is referred to. So, kung titingnan natin, ordinaryong bato lamang na nakaukit. Ako, nung kami nag-iilog, mahilig ako mag-ukit sa bato. R, puso. Yung mga ganon, pagka ililigo sa ilog, bubuhos ng tubig, mag-ukit ng bato. R, puso. Di ba? Mahilig kami, pero mga tao nun, mahilig na palang mag-ukit sa bato, at ito, nakarecord at nakalagay doon yung pangalan na pumatay, na may pinatay, at nakalagay dyan yung House of David. At alam naman natin na ang Old Testament ay nasulat sa Hebrew-Aramaic. Kaya nga din, ang nakalagay din na language ay written in Aramaic. Kaya i-check ninyo yung verse, makikita natin doon kung ano yung nakalagay din sa The Taldan Stele. At another evidence po, crucified man at Givat Hamivtar. Ang nakalagay po dyan, the crucified man at Givat Hamivtar is the remains of Jehohanan ben Hagalkol, a man who was crucified between 87 and 66. His remains were discovered in 1968 in a tomb in the North Jerusalem suburb of Givat Hamivtar. Tingnan po natin, tingnan niyo yung mga discovery. Ayan, di ba, pagka minsan nagpapako tayo, may mga naiiwang fossil. Halimbawa, ang aking kamay ay napako, tapos ako'y nagnas. Yung pako may iwan sa aking kamay, hanggang sa yung iba ay naputol na at natira na lang yung pako tsaka yung aking kamay. Tingnan natin, the discovery. The remains were discovered in a second temple rock cut tomb in Givat Hamivtar. The tomb contained the remains of at least 35 people, including Jehohanan. The name Jehohanan was etched on the outside of the ossuary. At evidence po, the remains included a heel bone. Yung pala ay heel bone. Dito sa paa, nandun yung pako. Heel bone with a nail driven through it from the side. The nail was 11.5 centimeter, 7 inch long. The remains were examined by Professor Nico Haas, an anthropologist at the Hebrew University of Jerusalem. So may mga remains na nakikita ang mga archaeologists at ito ay nagpapatunay at mas pinatitibay how credible our Bible is. Kaya nga, kung titingnan pa lamang natin dito, hindi ko na sinamahan yan ng verse. Alam naman natin na kultura ng mga Romano na magpako ng mga kriminal sa krus. Kultura nila yon. Pinapako nila ang mga makasalanan sa krus. Ang Panginoong Hesus nga, pinako sa krus eh. At yung isa, yung magnanakaw at yung isang magnanakaw, pinako sa krus. Ngayon, may natagpuan sila na mga remains na ganyan. So paano natin sasabihin na itong aking binabasa ay hindi naman tunay? Kung makikita pa lamang natin yung mga gayang evidence scientifically at yung mga archaeologically evidences. Kaya nga, you have no reason para hindi magbasa ng salita ng Panginoon. At another significance po, yan Tel Hazor, mamaya po. The remains are only physical evidence. Physical evidence po yan of the Roman custom of crucifixion found to date. The remains provide insight to the death of Jesus of Nazareth who lived around the same time as Jehohanan. At tingnan po natin yung another evidence po. Tel Hazor. Hazor was a city mentioned in the Bible. Di ba nasa Bible yan? Yung time ni Joshua. Mentioned in the Bible in relation to the Israelite conquest of Canaan and its petty kingdoms. In the book of Joshua, we find a description of the Canaanite city of Hazor in chapter 11:10. Yung nakalagay, buksan nyo na lamang, ang nakalagay sa Joshua 11:10, ito yung parang chief city. Tingnan nga po natin yung Joshua 11:10. Ito yung, di ba, mga naglampi-lampi itong mga nation na ito. Tapos, itong city of Hazor, ito yung parang leader doon eh. Yan. And Joshua at the same time turned back and took Hazor and smote the king thereof with the sword. For Hazor before time was the head of all those kingdoms. Pero sa pag-aaral, ito palang Hazor, 20,000
20,000 na mga tao ay madami na sa kanila. Time ni Joshua, 20,000, kaya siya naging head of all those kingdom, kasi itong Hazor ang may pinakamadaming tao noon, at 20,000 po ang population doon. So therefore, ito pang ibang kingdoms na pinangungunahan ng Hazor ay kakaunti kaysa sa Hazor. Kaya nga, mas magiging kakilakilabot pala ang lugar noon kapag madaming tao doon. Kaya nga mga Egyptian, takot na takot nung nangangamba nung baka dumami itong mga Hudyong ito. Kaya gusto nilang alipinin. At pinagpapatay mga lalaki. Gusto nilang gawin yung mga ganon. At aalipinin lang. Kaya the more, the scarier, tsaka nakakatakot pala pagka ganong bagay. Anyway, at another thing po, balik po tayo sa ating PowerPoint. Tingnan naman po natin yung credible sources. Historically correct. Pinagsabay ko, halos magkasabay na ito sa prophetically at saka sa historically. Pero pinaghiwalay natin ng konti yan, pero may similarity. Tingnan po natin. The Book of Isaiah. Yan. Kung inyong mapapansin, ito ay cave. Cave yan. Isang araw, may isang bata diyan na shepherd, pabato-bato, at hanggang sa bumato siya sa cave, at may narinig siyang kalampag. Ba't iba yung tunog na yun? Pinuntahan ng bata, and they were discovered between 1947 and 1956, the caves near the Dead Sea. At guess what? Ano ang natagpuan nila? Yung banga na yon, tsaka yung letter na yon. Next slide po. Ang nakikita natin, ang nasumpungan ng bata na yon ay yung Dead Sea Scroll. Ang Isaiah po ay nasulat around 700 before Christ, BC. Pero ang Dead Sea Scroll ay natagpuan lamang nitong 1946. Ang Dead Sea Scroll ay nasumpungan lamang noong 1946. Pero sa pag-aaral ng mga matatalino, ang Dead Sea Scroll ay nagde-date. They are approximately 2,000 years old, dating from the 3rd century to the 1st century, Septuagint. Kaya nga, Isaiah, sinulat, ang Book of Isaiah, ang Dead Sea Scroll, that time, tapos yung zero niyan, ayan na yung AD, ang beginning of AD natin. At yung pagdating ng previous, pagsulong, bakit tayo, tingnan nyo ang Isaiah, ang Isaiah 700 BC, tapos, nagkaroon tayo ng copy ng panahon na ng Bagong Tipan, Alex Codex, o ito yung tinatawag na, yung Alex Codex, ito yung tinatawag nating medieval manuscript of the Hebrew Bible that is considered the most accurate and authoritative version of the Bible. Ayan yung ating copy, na ang pinagkunan ng Aleppo Codex ay itong Dead Sea Scroll. At ngayon, itong Aleppo Codex ay na-reproduce at ngayon ay tinatawag nating Holy Bible. So imagine nyo, from 700 BC to around 125 BC, the Dead Sea Scroll, nagdedate ito ng ganyan, tapos nag-produce ang mga sinaunang mananampalataya, bases nila ang Dead Sea Scroll, kaya tawag itong Aleppo Codex, tapos sa panahon natin ngayon, Holy Bible na. At tingnan natin gaano ka-accurate itong Book of Isaiah na ito. Ito, sabi nito, of the 166 word, o isang chapter lang ito, in Isaiah 53, there are only 17 letters in question. 10 of these letters are simply a matter of spelling, which does not affect the sense. 4 more letters are minor stylistic changes, such as conjunctions, yung mga and, the. The remaining 3 letters comprise the word light, which is added in verse 11, and does not affect the meaning greatly. Sa madaling sabi, yung nakita sa Dead Sea Scroll na sa Isaiah 53, pagdating sa Isaiah 53 na meron tayo ngayon, ang kakaiba lamang ay yung 17 letters. At yung 17 letters na yun ay hindi naka-apekto sa message
no, na isinulat ni Isaiah. Kaya tingnan natin kung anong word yun. Isa pa. Ancient Hebrew for light. Ar. Yung light na yon ay hindi nakaapekto sa mensahe ng Isaiah 53. Kaya nga, gaano ka-credible itong Isaiah na meron tayo, itong Bible na meron tayo? Around 700 BC, nasulat yung chapter na yon. Pero nung chinek ng mga matatalino, 17 letter lamang ang error sa ating Bible na hawak ngayon. At yung 17 letter na yon, at yung word na yon, ay hindi nakaapekto sa mensahe ng Biblia. Kaya nga magalak kayo pagka ang may Bible kayong hawak-hawak. Mas magalak kayo pag binabasa nyo yan. Another thing po, prophetically correct. Credible sources. Yun, madami po yan. Ayan ay, sa Isaiah 53 ko na rin kinuha. Alam niyo ba na lahat ng verse doon sa Isaiah 53 ay, di ba, from verse 1 to verse 12, yung pala ay mga hula, at lahat yun ay isa-isang tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. I would not be widely believed. John 1:10-12, dumating ang ilaw at hindi siya tinanggap. Would not have look of the majesty. Luke 2:7, ang Panginoong Hesus ay pinanagsabsaban. Di ba, mga majesty, iba ang datingan. Pero ang Panginoong Hesus, kahit siya ay majestic, ang kanyang dumating dito siya sa lupa, sa sabsabang pinanganak, mahirap na pamilya, mahirap na lugar, pinakamaliit na lugar. Kaya nga, basahin ko na lang, tingnan niyo mga verse. Sa Isaiah 53, lahat po ng verse yun ay hula at lahat po yun ay tinupad. I would not be widely believed, I would not have look of the majesty, would be despised and suffer, concerned for others' health and die for our sins, pain would be for us, would not respond to charges, oppressed and killed. With criminals during life and death, buried in a rich man's tomb, crush, suffer, and die, yet live. Would bear our sins, dalhin po ang kasalanan niyo na, have a portion with the great. I-check niyo yung mga verses, at lahat ng sinabi ng Isaiah 53 ay nangyari. Isasend ko yung ating PowerPoint mamaya sa ating GC, kaya huwag kayong mag-alala, kasi masyadong madami, I don't have time. English. Next, wala tayong time sa ano. Yan, ayan yung references na aking pinagkuhanan. Nanood po ako, kaya ako'y puyat. Ayun. Sa Facebook. At yan yung ating mga evidences at meron pang isa, hindi ko lang lagay sa PowerPoint, yung credible witness natin. Real persons involved. Many people in the Bible witness events that are recorded in the Gospels, including Jesus' disciples, apostles, and the others. Peter, an eyewitness of Jesus' life, death, and resurrection. Peter testified that God raised Jesus to life. Paul, an apostle who referenced more than 500 eyewitnesses to Jesus' resurrection. Matthew, Mark, and Luke, writers of the Gospels who were present when the events they recorded took place. John, an apostle who witnessed Jesus' life. Other witnesses, women. Many women who witnessed Jesus' life were part of the early Christians movement. Jewish manuscript. These documents provide evidence that Jesus was a real person even before the Gospel were written. Asian cultural documents. These documents, such as those written by Tacitus, also reference Jesus' existence. Ayun pala, nasulat ko pala. At yan yung mga the credibility of the Bible, at sana naman enough na yan para tayo ay maniwala sa sinasabi ng Bible. Pero hindi pa tayo tapos. Balik tayo sa ating text. Kasi ang ating text, heaven and earth shall pass away. In Matthew 24, ang pinagkukuhunan ng Matthew 24, it talks about the sign of the times, the last things, what will happen in the last days. Kaya nga, given all this information, the credible evidences, madami, to prove that the Bible is true and that a mere fiction, why in Matthew 24 said, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away? Aking binubulay lamang kagabi.
siguro nga, may gustong ipaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. Di ba, pag tayo ay nangangaral, kailangan muna natin dikdikin sa kasalanan bago niya makita ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit inuna sa Matthew 24, yung mga sinabi ng Panginoong Hesus in Olivet Discourse, bakit sinabi niya yung mga mangyayari sa huling araw? Bago niya sabihin, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Tayo kasi mga tao, likas sa atin ng pagiging skeptic. Gawa ng kasalanan, lagi tayong mapagduda sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga pag sinabi ng mga ngaral na, ikaw ay makasalanan, may promise ng Diyos, nagdududa na agad tayo. Si Jesus ay napakarilag na Diyos, duda agad tayo. Kaya nga inuuna nating durugin sa kasalanan para makita niyo yung beauty of crucifixion. Hindi kasi ma-appreciate ng tao ang kagandahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo pag hindi niya muna nakita ang kanyang sarili na siya ay nasa bagsak na kalagayan. Ngayon, hindi rin ma-appreciate ng tao na itong salitang ito, kapag hindi muna pinakita ng Panginoong Jesus yung mga patunay, yung mga credibility ng Biblia, kapag hindi niya yung sinabi, hindi nila paniniwalaan na itong heaven and earth shall pass away. And sabi ni Kuya Albert, ako'y nakikinig, the word shall is mandatory. Hindi to will. Heaven and earth shall pass away. Yung word na shall ay mandatory. Therefore, dineclare talaga ng Panginoon na yung heaven and earth shall pass away. Pero ito mabuting balita, but my words shall not pass away. Kaya nga, hindi lamang ipinakita ng Diyos yung mga credibility ng Biblia, scientific, archaeological, historically, prophetically, credible resources, to prove lamang ba? Hindi. Ang mga boksingero, pag sila inasuntok, with intent to knock out their opponent. So ganun din ang Diyos. Every time na may sasabihin siya sa atin, meron siyang intensyon. Heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Gustong ipakita sa atin ng Panginoong Diyos na ganito ang mangyayari sa huling araw. Ipinapakita niya muna yung binibigyan diin para makita natin ang halaga ng sinasabi niyang ito, na ito ay wawasakin ko din naman isang araw. Kaya pagdating dito, yung credibility, hindi lamang gustong ipakita ng Diyos na ang Bible ay credible. Ang gusto ng Diyos, ipaunawa sa iyo na ang Bible ay credible, kaya dapat maging credible din tayo. Sabi ni Pastor Alex kahapon, ang credibility, kung ang Bible ay tuturo ng credibility, yung idea na lang to, at tayo nagbabasa ng credible words of God, dapat na-absorb natin yung pagiging credibility ng Biblia. So, okay, asapul ako doon. Since I'm a Christian, at ang Bible na binabasa ay credible, hindi gusto ng Diyos na patunayan na ito ay credible. Hindi natin kaya, hindi kailangan ng Diyos ng ating protection. God doesn't need our protection. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabi nga, ang layon, kalagan mo lamang. Ang Biblia, kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit hindi ko na ituro po yan, kahit hindi ko na ituro yung mga evidences na yan, kayang ipaunawa sa iyo yan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung ang Bible ay nagtuturo ng credibility, dapat nagre-reflect din sa atin yung pagiging credible ng ating buhay. Kaya nga dito, ito ang magandang balita eh. Binigyan tayo ng pananampalataya to hold a grasp to what the Bible teaches. Why would I believe the Bible? Bakit ako maniniwala sa Biblia? Letter A, in Matthew 24, verse 2 to 14, there's a great warning. Tingnan nyo ha, kanina pinakita muna natin yung mga evidences para to prove na ang Bible ay credible talaga. Ngayon, gusto ring ipakita din sa atin ng Diyos, bakit ka dapat maniniwala sa Biblia? Bagaman sinabi ng Panginoong Hesus, pinatunayan, meron kasing ipinapaunawa ang Diyos sa atin. Merong great warning para sa atin. Sa mga hindi mananampalataya at mananampalataya, ito'y para sa atin parehas. Warning for those who do not believe the Bible that the world will turn into chaos and will meet its end. Wawasakin ng Panginoon ang mundong ito, gugunawin ng Panginoong Diyos kung anong meron ka, kaya nga pinapaalalahanan tayo na i-hold natin, i-grasp natin yung pananampalataya, yung sinasabi ng Biblia, kaya nga dapat ma-move tayo na isang araw, ito'y winawarningan tayo ng Diyos na, ito doon mo na, mangaral ka na.
Hindi mo alam kung kailan yan. Sa Biblia, hindi nilinaw kung kailan ito mangyayari, pero ipinakita ng Diyos, pinatunayan niya yung kanyang mga sinasabi tunay, kaya ano sinabi niya na ito ay lilipas at gugunawin niya, tayo ay winawarningan niya. In verse 2, binanggit diyan, nalagay ko ba yun? Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Tingnan niyo po ha, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maliwang, may iwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. Yung word na verily diyan, sabi ni Pastor, yung nakaputi, dati, ako ay member pa nun, hindi pa ako worker, di pa ako Bible student, yung unang nating tema, High View of God, kauna-unahan, nag-preach siya na yung verily ay word na veracious authority. Kung hindi ako nagkakamali, veracious authority. At yun ay, hindi ko maalis sa aking isip na every time nababasahin natin yung the word na katotohanan, ibig sabihin, yung authority ni Jesus ay nakalagay doon. Kaya nga, katotohanan na sinasabi ko sa iyo, walang maiiwan dito. There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Winawarningan tayo na itong mundong iyong ginagalawan ay wawasakin ng Diyos. In 1 Timothy, we are living in the end times. We are in perilous times. So let's preach. Let's win. Mamove sana tayo na sinasabi ng Biblia, if the Bible teaches credibility, then we should live a life credible also. Mag-reflect nawa sa atin yung ating na-absorb sa Biblia. Sapul din ako doon. Minsan ako'y nagbubulay, credible ba talaga ako? Tanungin niyo lang inyong sarili. Another thing, there's a great waste for us. Great waste. O another word ay great loss. He will come in a flash away. You will meet him in a way you do not expect. In his coming, we do not expect that the world will be better. Hindi tayo umaasa na sa pagbabalik ng Panginoon ay itong mundong ito ay magiging maayos. In his first part ng second coming. Ang second coming, by the way, nahahatis dalawa yan ha. First stage, second stage, rapture and his second coming. Sa pangalawa niyang pagbabalik, hindi tayo umaasa na ang mundong inyong ginagalawan ay magiging maayos. Sa kanyang pagbabalik, ang mundong ito will turn into chaos. And all your labor na hindi para sa Panginoon ay masasayang. Kaya nga ang paalala palagi sa atin, what you have, use it for God. And give what belongs to God. Huwag mo nang patagalin, habang may time pa, magsikap tayo na gawin ito. Now, paano magiging credible sa atin yung ganyang bagay? Kailangan nating ipamuhay ang sinasabi ng Biblia. Hindi lamang dapat alam natin na ang Bible ay credible. Yes, maganda yun. Pero kung ang Bible ay credible, ang Bible ay sinulat para sa atin. Ibig sabihin, gustong ipakita ng Diyos na kung itong binabasa ko ay credible, dapat maging credible din ako. Kung ang aking pinag-aaralan ay kapani-paniwala, dapat pagharap ko sa ibang tao ay kapani-paniwala ko. Kung ang Bible ay katiwa-tiwala, dapat pagharap ko din sa aking mga pinangangaralan, maniniwala sila sa akin. And I find that problem sa akin at marami sa atin. Hindi tayo nagiging credible sa isa't isa sa pangaral ng kaluluwa. Bakit? Kasi hindi natin binibigyan pansin yung credibility ng Biblia na gustong ipamana sa iyo. Kaya nga, ang Bible sinulat talaga, hindi para dito lang talaga, kundi para sa atin. Tayo kasi makikinabang, sumuntok ka with intent to knock out your opponent. So ang Bible, every word ay may intention ng Panginoong Diyos. Heaven and earth shall pass away. Gustong ipaunawa sa atin ng Diyos yung mga ganitong bagay. Merong masasayang. And letter C, there's a king who will return for us. At ito maganda naman balita. Kung kanina, tayo ay pinapaalanan na ma-move. Pangalawa, mas bigyan natin pansin what we have ay paggamit natin sa ating Panginoon kasi wawasakan din naman yan ng Panginoon.
letter C, there's a king who will return for us. Ito mabuting balita. Merong haring babalik sa atin. Kaya may mga kantang in the service of the king. In verse 40 to 51, masyado mahaba po yan, pero pinapakilala po dyan, ang pagbabalik ng ating hari ay sa hindi natin inaasahan na paraan. Paano kung sa kanyang pagbabalik, ikaw ay nasa kasalanan, huli ka balbon? Ang sabi ng Biblia, sa kanyang pagbabalik, parang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi natin inaasahan na January 10, magnanakaw itong taong ito. Hindi ganun eh. Ang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating, at malinaw sa Biblia, at ikinumpara na ang pagdadating ng ating Panginoong Hesus ay sa ganun ding sense. So, paano nga kung ang hari natin ay bumalik, tapos ikaw ay nasa kasalanan? Paano mo haharapin? Paano pagka kinuha ka ng Panginoon at humarap ka sa kanyang hukuman at bigla kanyang tinanong, anong ginagawa mo? Paano yun siya harapin? Ready ba kayo? Kaya nga may kanta tayong, are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? In a deeper sense, kung bubulayan nyo inyong sarili, hindi pa tayo ready. Madami nagpe-pray, Panginoon, bumalik ka na. Pero minsan ako nagpe-pray, Panginoon, kaya nyo Mahirap, di ka? Kaya nga, there's a king who will return for us. Maganda na tayo kukunin ng Panginoon, pero sa kanyang pagbabalik kaya, will He find us faithful? So nakakatakot na bagay na itong loving God, itong hari na mapagmahal sa atin, masusumpungan tayo, nakangiti kaya sa iyo? O disappointed? I hope and pray na sana tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Hindi ako nagtuturo ito dahil ako ay magaling sa inyo. Hindi. Baka mas banal pa nga kayo eh. Ako yung nahihiya minsan sa inyo eh. Mga holy. Pero sa Biblia, balik tayo sa ating pag-aaral, gugunawin ito ng Panginoon dahil babalik ang hari natin at papalitan niya ito ng bago. Kaya nga, ito yung sinasabi ko kanina. If the Bible we believe is credible, ang gusto mangyari sa atin ng Diyos through His Word, syempre, for the Word itself, dapat maging credible din tayo. If the Bible is faithful, then this teach us to be faithful also. If the Bible is strong, then this teach us to be strong. If the Bible begins with a humble beginning, then this teach us to be humble also. If the Bible tells us to do something for God, then let's do it with our might, with our heart, and with soul. Bakit? Kasi diyan masusukat kung gaano tayo kapanipaniwala o gaano tayo ka-credible yung buhay mo kapag nakita ka nila na tumutupad ng kanyang salita. Kaya nga, therefore, let's live a life na natutuwa ang Diyos. Gusto ng Diyos na makita natin yung kredibilidad ng kanyang salita para matuto din tayo na magsikap na mamuhay na paniwala. Kaya itong inyong narinig at natutunan, facts, useless po yan. Nalaman lang natin, yayabang lang tayo, ipagmamalaki niyo sa school, sabi sa Bible ay ganito. Yayabang lang kayo kung ituturo niyo yan para magbida. Ituro niyo yan to point and to prove that the Bible is true and His promises are true and there is hell and heaven na iyong patutunguhan at merong Diyos na nagliligtas sa atin. Kaya nga, useless ang lahat kung hindi mo rin naman gagawin itong iyong naririnig. Facts lamang yan. Manatiling trivia lamang yan. Trivia, unimportant facts. Patunayan ng mga ganyang bagay, kaya nga napakalaki ng ating pagkukulang, kaya nararapat na tayo ay bumawi sa ating Panginoon. Di ka po? Aminado naman tayo sa ating sarili. Kaya muli, I'm not here to preach it. I'm not here to preach its credibility. Kayang ipagtanggol ng Diyos ang kanyang salita. He Himself can defend Himself. At yung intention ng Biblia ay malinaw, that is to make us credible. Sabi nga ni Pastor Alex nung Tuesday, ang credibility dapat ay nakikita. Ay hindi lamang sa Bible, kundi dapat nakikita rin sa ating buhay. So let's live a life na kapanipaniwala para pag humarap tayo sa ating pinangaralan, ligtas agad. Diba? Magsisi ka na. Opo, niniwala ko sa'yo. Diba? Pero lang. Pero yung credibility,
nakita naman natin na ang Bible talaga ay tunay. Pero yung challenge sa atin, tayo ay maging credible. Ang Bible ay credible, kaya gusto ng Bible na maging credible din tayo. So, salamat sa Panginoon at nailang ko dito. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maganda